Isang gabing malakas ang ulan, habang ang hangin ay humahagupit sa bubong ng mga bahay sa isang liblib na baryo, may isang hindi inaasahang pamilya ang kumatok sa pintuan ng isang kilalang albularyo. Basang-basa at nanginginig sa ginaw, humingi sila ng masisilungan kahit pansamantala lang. Ang albularyong si Mang Isko, isang matandang kilala sa kanyang husay sa panggagamot at pagtulong sa mga nangangailangan, ay hindi nagdalawang isip na papasukin sila. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong pamilya lang sila, mag-asawa at 2 anak na tila pagod sa mahabang paglalakad. Pero sa mata ni Mang Isko may kakaiba. May pakiramdam siyang hindi niya may paliwanag. Tahimik lang ang pamilya. Hindi palakibo ang mga bata, at ang mga magulang ay tila alerto sa bawat galaw. Pinakain sila ni Mang Isko, pinainom ng mainit na salabat, at pinatulog sa maliit na silid sa likod ng kanyang bahay. Habang natutulog ang kanyang mga bisita, napansin ni Mang Isko ang kakaibang kilos ng mga hayop sa paligid. Ang kanyang mga alagang aso ay panay ang tahol, at ang mga manok ay tila hindi mapakali, kahit hating gabi na. May kung anong gumagapang nakilabot sa paligid. Kinabukasan, habang naghahain siya ng almusal, napansin niyang hindi lumalabas ng silid ang pamilya. Nang kumatok siya para tawagin sila, saglit lamang bumukas ang pinto, at isang malamig na "salamat" ang kanyang narinig. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nang makita niya ang anino sa sahig, animoy hindi normal na hugis ng tao. Hindi niya ito agad pinansin, baka pagod lang siya, baka guni-guni lang. Pero simula noon, nag-umpisa na siyang makaramdam ng mabigat na presensya sa bahay. Araw-araw, unti-unting nagbabago ang ikinikilos ng mga bisita. Sa gabi, may naririnig siyang mga pagaspas ng pakpak, mga ungol, at tila mga yabag na hindi pangkaraniwan. Minsan, nakita niyang may dugo sa labi ng isa sa mga bata, pero sinabing nasugatan lang daw siya sa paglalaro. Sa likod ng kanyang isipan, nabuo ang isang matinding hinala, hindi sila ordinaryong tao. Pamilyang aswang ba ang kanyang pinatuloy sa bahay? Hindi niya alam kung paano sasalubungin ang sumunod na gabi. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang simoy ng hangin. Puno ng kaba ang kanyang dibdib habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit bilang albularyo, mga dahon, langis, at orasyon, sakaling totoo ang kanyang hinala. Pero isang tanong ang gumugulo sa isip niya. Bakit sa dami ng bahay sa baryo, sa kanya pa napadpad ang pamilyang ito? Habang papalapit ang dilim, bigla niyang narinig ang malakas na sigaw mula sa silid ng pamilya. Mabilis siyang tumakbo roon. Ngunit pagdating niya sa harap ng pinto, napansin niyang bukas ito at wala na ang kahit sinong tao sa loob. Saan sila nagpunta? Anong nangyari sa kanila? At ang mas mahalaga, ligtas pa ba si Mang Isko? Nakanganga si Mang Isko sa pagkagulat habang tinititigan ang bakanteng silid. Ang banig, unan, at mga kumot ay parang hindi man lang ginamit. Wala ni anino ng 4 na taong tinulungan niya noong gabi. Pati ang maliliit nilang bag na dinala ay nawala na rin. Sa likod ng silid, may maliit na bintanang bahagyang nakabukas. Lumapit siya at tinanaw ang madilim na gubat sa likod ng bahay. Tila doon patungo ang katahimikan, o baka may nakatingin din sa kanya mula roon. Hindi mapakali si Mang Isko. Umupo siya sa may balkonahe, hawak ang maliit na bote ng langis na gamit niya tuwing may masamang presensya. Kinuha niya rin ang lumang kwintas na gawa sa bawang at ugat ng luya, isang pamproteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa mahigit 30 taon niyang pagiging albularyo, marami na siyang naranasang kakaiba, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Hindi lang ito basta aswang, may mas malalim na dahilan kung bakit sila nagpakita sa kanya. Kinagabihan, pinilit niyang bumalik sa kanyang normal na gawain.
May dumating na pasyente mula sa kabilang baryo na may lagnat at sinasabing nabangungot gabi-gabi. Habang ginagamot niya ito, napansin niya na ang mga sintomas ay hindi pangkaraniwan, parang tinatarget ng masamang espiritu. Nang tanungin niya ang pasyente kung may nakita o naramdamang kakaiba bago siya nagkasakit, isa lang ang sagot nito, may nakasalubong silang batang babae sa gubat na maputla, walang suot na tsinelas, at nakatitig lang sa kanila habang dumaraan. Biglang nag-init ang batok ni Mang Isko. Isa sa mga batang kasama ng nawawalang pamilya ay babae. Baka siya ang nakita ng pasyente. Baka hindi na sila ordinaryong pamilya, baka matagal na silang gumagala, naghahanap ng bagong biktima o tirahan. Sa bawat lugar na napupuntahan nila, may nananakitang bata, may biglang magkakasakit, may hayop na nawawala. Isa itong pattern na paulit-ulit. Binalikan niya ang kwaderno niya kung saan niya isinusulat ang mga kakaibang kaso. Napansin niyang ilang buwan na ang nakalipas, may isa pang albularyo mula sa kabilang probinsya ang nagpadala ng sulat, nagbabala tungkol sa isang pamilyang hindi tumatanda, na nagpapanggap na mga normal na tao, pero may kakaibang amoy at galaw. Hindi niya ito pinansin noon hanggang ngayon. At habang binabasa niya ang sulat, narinig niya na naman ang kaluskos sa bubong. Sunod-sunod. Mabilis. Hindi siya nag-iisa. Kahit nanginginig na ang tuhod ni Mang Isko, pinilit niyang manatiling kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanyang itak na nakaipit sa dingding ng kusina. Hindi niya ito ginagamit sa tao, pangputol lang ng damo o kahoy, pero ngayong gabi, baka kailanganin niya ito para sa ibang dahilan. Muling narinig ang kaluskos, mas malakas na ngayon, parang may gumagapang sa kisame. Tumigil siya sa paghinga. Ilang saglit lang, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ramdam niya ang kilabot sa bawat hibla ng kanyang katawan. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, isang grupo ng kabataan ang nagkakatuwaan sa may ilog. Madalas nilang tambayan iyon tuwing gabi, pero ngayong linggo, kakaiba ang ihip ng hangin. Isa sa kanila, si Nilo, ang unang nakapansin na tila may aninong dumaan sa kabilang pampang. Matangkad, mapayat at parang lumulutang. Nang tanungin niya ang tropa niya kung nakita rin nila, napatahimik ang lahat. Hindi nila maipaliwanag pero pare-pareho silang kinilabutan. Isa sa kanila ang nagsabi, baka yun yung mga aswang na sinasabi ng matatanda. Yung pamilyang lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan. Bumalik tayo kay Mang Isko. Hindi siya mapakali. Sa kabila ng takot, nagpasya siyang sindihan ang insenso na may halong dahon ng kamangyan at sampalok. Habang lumalaganap ang usok, unti-unting humupa ang mga tunog sa bubong. Ngunit hindi pa siya tapos magdasal nang biglang may kumalabog sa labas ng kanyang pintuan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumilip siya sa bintana. Wala siyang nakita, pero may iniwang marka sa lupa, mga yapak na hindi normal ang laki, at tila may matutulis na kuko. Pumasok sa isip niya ang sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. May mga nilalang daw na hindi basta-basta umaalis kapag pinatuloy mo sa bahay. Nakakabit na sila sa enerhiya ng lugar, lalo na kung may kahinaan sa loob ng tahanan, tulad ng takot, galit o inggit. Naalala niya rin na ilang araw na siyang hindi nakakapaglinis ng altar, isang bagay na palagi niyang ginagawa para panatiliing malinis ang paligid laban sa masamang elemento. Habang binubuksan niya ang lumang bowl sa ilalim ng kanyang altar, nahulog ang isang antigong retrato. Doon siya natigilan. Ang larawan ay kuha mahigit 20 taon na ang nakalilipas, at sa likod ng grupo ng mga tao, nandoon ang mukha ng lalaking tinanggap niyang bisita kamakailan. Halos hindi ito nagbago. Parehong-pareho ang itsura.
Ang mas nakakakilabot, sa harap ng retrato, nakasulat sa sulat kamay, hindi sila umaalis. Hindi sila tumatanda. Huwag silang papapasukin. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya nakuha ang retratong iyon. Bigla niyang naalala, galing iyon sa isang lumang kaibigan, isang albularyo rin, na matagal nang hindi nagpaparamdam. Huli niyang balita, bigla raw nawala at hindi na muling nakita. Habang nilalapitan niya ang larawan para tingnan muli, biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Malamig, mabigat, at humihinga. Hindi na nakagalaw si Mang Isko. Ramdam niya ang malamig na kamay sa balikat, at ang mabigat na hininga sa kanyang batok ay tila gumagapang papunta sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang ikiniling ang kanyang ulo, pilit pinapakalma ang sarili. Wala siyang nakita. Walang tao. Pero ang panginginig ng kanyang laman ay hindi nagsisinungaling, may presensya sa likod niya. Agad siyang lumingon at hinampas ang likuran gamit ang bote ng langis na may dasal. Tumilapon ito at nabasag sa sahig, sabay ang malakas na sigaw ng isang tinig na hindi niya mawari kung tao o hayop. Napaatras siya, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Nang sumilip siya sa paligid ng bahay, lahat ng ilaw ay nagsimulang pumatay-sindi. Ang hangin sa loob ng kanyang tahanan ay parang nabalot ng usok, ngunit wala namang apoy. Sa gitna ng usok, unti-unting lumilitaw ang mga anino ng 4 na katauhang pamilyar. Ang nawawalang pamilya. Hindi na sila mukhang tao, maputla na ang balat, nanlilisik ang mga mata, at ang mga labi ay tila laging may bahid ng dugo. Ayos lang kami, Mang Isko, wika ng ama, ngunit ang tinig nito ay malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Pinatuloy mo kami kaya't dito kami mananatili. Habang sinusubukan ni Mang Isko na isara ang pinto, biglang naglabasan ang mga paniki mula sa bubong. Parang may ipinatawag na nilalang na mas malakas kaysa sa kanila. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol, ngunit biglang natahimik lahat, sabay-sabay. Parang may nag-utos na huminto sila. Mula sa bintana, nakita niya ang mga kapitbahay na tila naapektuhan na rin, may ilan na nanlalabo ang mata, ang iba'y sumisigaw ng walang dahilan. Ang aswang na pamilya ay unti-unti nang nakakaapekto, hindi lang sa bahay, kundi sa buong baryo. Sa kanyang huling lakas, tinungo ni Mang Isko ang kanyang lihim na silid sa ilalim ng bahay. Doon niya itinatago ang pinakamatandang libro ng kanyang angkan, isang aklat ng mga sinaunang orasyon at dasal para sa mga nilalang na hindi kayang paalisin ng ordinaryong paraan. Binuksan niya ito, at sa unang pahina, isang babala ang bumungad, kung bubuksan mo ito, ihanda mo ang iyong buhay. Sapagkat ang nilalang na sinaktan ay magbabalik ng mas mabangis. At sa mismong sandaling iyon, may malakas na kalabog sa ilalim ng lupa. Parang may gumigising. Parang may paparating. Sumabog ang isang bahagi ng sahig sa lihim na silid ni Mang Isko, isang matinding puwersa ang bumulaga mula sa ilalim ng lupa. Napaatras siya, hawak-hawak ang lumang aklat, habang ang alikabok at amoy ng lumang lupa ay bumalot sa buong silid. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na matagal nang nakakulong. Hindi ito aswang, kundi isang espiritong tagapangalaga na isinumpa ng kanyang mga ninuno. Nakapako pa ang mga mata ni Mang Isko sa nilalang nang bigla itong magsalita sa tinig na parang ibinubulong ng libong boses, "Tinawag mo ako, Isko. Pero may kapalit ang tulong ko." Sa labas ng bahay, unti-unti nang nag-iba ang anyo ng mga aswang na pamilya. Parang may tinatanggap silang bagong lakas. Ang kanilang balat ay nagiging makintab at maitim, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng pula. Ang babae, na inakala niyang ina ng pamilya, ay nagsimulang magbago ng anyo, ang mga braso nito'y humaba, ang mga daliri tumalim,
at sa likod nito, may lumabas na tila mga pakpak na parang balat ng paniki. Kami ang naunang tagabantay ng lugar na ito, bulong nito. Bago pa kayo nagdasal, bago pa kayo gumawa ng mga alituntunin, kami na ang narito. Napagtanto ni Mang Isko na hindi lang basta pamilya ng aswang ang kaharap niya, isa itong sinaunang lahi ng mga nilalang na pinatalsik ng kanyang angkan mula sa lupang iyon. Ang pamilyang pinatuloy niya ay hindi basta gumagala, bumabalik sila para kunin muli ang lugar na sa kanila raw talaga. At ngayon, dahil tinawag niya ang espiritong tagapangalaga, binuksan niya ang selyong matagal nang nagsasara sa pagitan ng dalawang mundo. Samantala, sa kabilang baryo, si Nilo, ang kabataang nakakita ng anino sa ilog, ay binabagabag ng hindi maipaliwanag na panaginip. Paulit-ulit niyang nakikita si Mang Isko, duguan, habang sinasabi, kailangan ka namin. Sa gitna ng takot, humingi siya ng tulong sa kanyang lola, isa ring dating manggagamot. Nang marinig ng matanda ang kwento, agad nitong kinuha ang kanyang kahon ng mga lumang gamit. Oras na, wika nito. Hindi lang si Isko ang laban nila, pati ang dugo ng mga unang albularyo. Habang pinapatibay ni Mang Isko ang mga proteksyon sa kanyang bahay, gamit ang orasyon at langis, ramdam niyang hindi na sapat ang kanyang kaalaman. Mas malalim ang ugat ng gulong ito kaysa sa kanyang inaakala. Sa kanyang harapan, ang espiritong tagapangalaga ay unti-unting nag-aanyong tao, dala ang sibat na yari sa pinatuyong punong balete. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang mga kagaya ko, sabi nito. Ngayon, pagbabayaran nila. Pero bago pa siya makasagot, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Ang paligid ay binalot ng kakaibang katahimikan. Mula sa labas ng bahay, isang boses ang sumigaw, isang tinig ng bata. Mang Isko, tulungan mo kami. Paglabas niya, nakita niya ang batang babae mula sa aswang na pamilya. Umiiyak ito. Sugatan. At mag-isa. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko sa batang babae. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa maruming pisngi habang nanginginig na nagsalita. Ayaw ko na po sa kanila, sila na po ang pumatay sa totoong nanay at tatay ko. Saglit siyang natigilan. Hindi pala siya tunay na bahagi ng pamilyang aswang. Siya pala ang isa sa mga nawawalang bata mula sa kabilang probinsya, inampon at ginawang tagabantay ng mga nilalang bilang panangga sa mga albularyo. Hinawakan ni Mang Isko ang kamay ng bata at agad nitong naramdaman ang mainit na enerhiya mula sa orasyon na kumapit sa kanyang balat. Tanda ito na may pag-asang hindi pa tuluyang nabalot ng dilim ang katawan ng bata. May oras pa, bulong ni Mang Isko, sabay lapag ng bote ng langis sa kanyang palad at pagpahid nito sa sugatang braso ng bata. Nanginig ito, at sabay nagliyab ang marka sa kanyang balat, isang selyong ginawa para kontrolin siya. Biglang lumindol. Bumukas ang lupa sa harap ng kanyang bahay. At mula roon, lumitaw ang tatlong nilalang na ngayon ay ganap ng aswang, ang ama, ina, at batang lalaki. Galit na galit ang kanilang mga mata, at sabay-sabay silang sumigaw, isoli mo siya. Nagsimulang magdasal si Mang Isko ng pinakamatinding orasyon mula sa aklat ng kanyang angkan. Ang espiritong tagapangalaga sa kanyang likuran ay itinaas ang sibat at tinamaan ang lupa, dahilan para bumalot ang liwanag sa buong paligid. Nagkagulo. Ang mga anino ay naglakihan, ang hangin ay naging parang bagyo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang batang babae ay nagsimulang sumigaw, hindi sa takot, kundi para kontrahin ang sigaw ng mga aswang. Sa kanyang bibig lumabas ang parehong orasyon na binibigkas ni Mang Isko. Nagtaka siya, paanong alam ito ng bata? Saglit siyang napatigil, at sa isipan niya, bumalik ang isang eksena mula sa kanyang kabataan, ang nawawalang kapatid ng kanyang ama, isang batang babae na sinabing nilamon ng mga nilalang sa gubat. Tiningnan niya ulit ang bata.
Ikaw ba si, ngunit bago niya matapos ang tanong, nagsalita ang espiritong tagapangalaga, siya ang huling tagapagmana. Ang ating pag-asa. Pero hindi pa siya handa. At sa isang iglap, bumalot ang dilim. Nang magliwanag muli, wala na ang bata. Nasa gitna ng sirasirang altar, naiwan ang lumang retrato ng kanyang pamilya at ng batang babae, nakangiti at may matang pula. Matagal na nakaupo si Mang Isko sa tabi ng altar, hawak ang lumang retrato. Tahimik ang paligid, tila ba humupa na ang unos. Wala na ang mga anino, ang mga sigaw, at ang presensyang bumabalot sa kanyang tahanan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tuluyang tapos ang lahat. Ang batang babae, na maaaring kamag-anak niyang matagal nang nawala, ay muling naglaho, at kasama niya ang kapangyarihang hindi pa lubos na nauunawaan. Kinabukasan, nag-ikot si Mang Isko sa buong baryo. Maraming tao ang nagising na parang walang naalala sa mga nangyari. Ang mga aso, tahimik na parang walang naging kaguluhan. Maging ang mga kabataan sa may ilog, tulad ni Nilo, ay tila panaginip lang ang lahat ng nakita nila. Pero para kay Mang Isko, malinaw ang bakas ng nangyari. Lalo na't sa ilalim ng kanyang altar, nanatiling bukas ang libro ng orasyon, at sa huling pahina, may bagong sulat kamay, ang susunod na tagapangalaga ay nagising na. Muling inayos ni Mang Isko ang kanyang bahay. Binuksan niya ang bintana, pinapasok ang araw, at sinimulang linisin ang mga lugar na matagal nang naiwan sa dilim. Alam niyang kailangan niyang ituro muli ang mga lumang kaalaman, ang mga orasyon, dasal, at ritual na unti-unting nalilimutan ng bagong henerasyon. Kailangan niyang ihanda ang baryo sa muling pagbabalik ng mga nilalang na tulad ng pamilyang aswang, na kahit natalo, ay baka magbalik sa ibang anyo. Si Nilo, na hindi makalimot sa mga nakita, ay bumalik kay Mang Isko makalipas ang ilang linggo. Gusto ko pong matuto, anya. Napangiti si Mang Isko. Sa wakas, may bagong sisimula ng pag-asa, isang kabataang may tapang at tanong sa puso, na handang matuto para protektahan ang lugar na kanilang tahanan. Ang kwento ng pamilyang aswang ay unti-unting naging alamat sa baryo, isa sa mga kwentong aswang na paulit-ulit ikinukwento sa mga bonfire tuwing gabi. Ngunit ang mga nakakaalam ng totoo, si Mang Isko, si Nilo, at ang ilang matatanda, ay tahimik lang, pinipiling huwag ulit buksan ang pintuan sa mundo ng mga nilalang. At sa huling pagkakataon, habang papalubog ang araw, muling tinignan ni Mang Isko ang retrato. Sa gilid ng larawan, halos hindi kita, may bagong mukha. Isang batang babae, nakangiti pero ngayong malinaw na. Ang kanyang mga mata, wala na ang pula. Tila may kapayapaan na. At doon natapos ang kwento. Pero sa baryong ito, hindi kailanman tuluyang natatapos ang kwentong aswang.